Pero dito talaga ako na enhance. Nax enhance. Enhancer ako guys eh. Kasi ano eh. Sa Hunter x Hunter. Char. Anyways, gagawin natin to guys. Function that doesn't have two solutions. Ha? Ano daw? Intersecting line. Anyways, di ko alam. So meron tayo dito guys. Kunin natin yung center. Ano yung center? Basic. Di ba? Dali, sagot para matapos ka agad. Kasi i-convert natin yan sa ano guys pagkatapos natin ma-plot. Then ayun. Igagawin natin siyang general form. So center na ito is 0, negative 1. That's correct. Kasi wala namang pair yung x squared natin. Pero merong pair yung y. So magiging negative lang yung sign nun. Then punta tayo sa a. Remember yung a is greater than b. A is greater than b. Laging ganyan. So yung a natin, that is plus minus. Kuya, paano yung denominator sa baba? Anong ano yun ito? Ay, decimal na guys. So that is square root of 5. Or approximately daw 1.4. So yung b natin, that is plus minus square root of 2. Or approximately yan guys 1. 1.4 din. Ay, mali ako guys. Sa to yung 1.4. Yung 5 natin is 2 point something to guys. Kala ko dito. Kasi yung A dapat 2.1. So 2.1 to. Then 1.4 yung isa. Then yung C natin, remember, that is C squared equals to A squared minus B squared. So magkakaroon tayo ng A that is 5 or square root of 5. 5 squared pala. Ay hindi. 5 na lang pala yan. Ano daw? Di ba 5 minus ano na lang yan, 2. Then magkakaroon tayo ng 3. Then square root natin yan both side. So magkakaroon tayo ng square root of 3. Or approximately siya guys as ilan do? 1 point something do. 1.8 yata, 1.7. Paano po nakuha ng mga points? Ano guys? Pwede mo siya i-calcu actually. Or calculator talaga kailangan mo dito eh. Pero ina-approximate ko na lang kasi siya. Paano ba mag-approximate? Ganito yung ginagawa. Saan yung scratch ko? Dami ko na naman. Ayusin ko nga ito. Gulo ng mga papel. Wala na naman yung scratch. Ito. Ay, may Squid Game. Sali na kayo guys, oh. Squid Game. $1.7. Ayun na, hindi ko kasi yung calculator eh. Ayun na, meron tayong given. Then, ayan. Pwede na yan i-graph kasi meron na. Yung orientation ng graph natin, remember. Ano yung orientation? That is ellipse po. So from A greater than B,
yung A natin mas malaki sa B, 5, under siya ng Y, so vertical siya. So ibig sabihin magiging ganito siya ng graph, something like that. So pwede na natin yan i-graph. So 0, negative, 1, 2, 3, lakayan natin para hindi na mag zoom out. Sige. So center 0, negative, 1. So 0, negative, 1 dito yan. Ito yung center natin. Lagay lang tayo ng mga points dito. So from here, move tayo ng yung A natin nandito sa taas ha. So 2.1. So 1, 2. Let's say ito yung 3 natin, yung 2 natin. 1, 2.1. Something nandito. Yung vertex 1 natin. Then move tayo dito. So nandito yung vertex 2. Then yung P natin 1.4. So sideways 1.4. So 1.4, ito yung 0.5. So nandito lang yung parte. Ito yung co-vertex 1 natin. Then 1.5, 0.4. Dito lang yan. Then as for foci, that is 1.7, align siya sa vertex. So 1.7. So 1, 2, 1, 2, diba? So ito yung 0.5. So kung 0.7 siya, dito lang siya parte. So ito yung F1 natin. F2 na lang to kasi nasa baba. Then yun din sa kabila. So 1, 2, 0.7, dito lang yung parte. Then connect na lang natin yung vertices. Then yun na, pwede na yan. Sabig sabihin, connect natin to guys. Magiging ganyan, ganyan, then ganon. Then panis, gumaganda na yung drawing ko nag-i-improve tayo guys Pwede po gawa ka ng example writing equation ng Philippine Standard Form. Ito nga po guys, gagawin natin siya, kumbaga ginrap ko pa lang. Then punta tayo, transform na natin siya. So transform into general form. Ito ba yan? Ay baliktad. Ito yung kanina guys. Standard. Yung general, ginawa siyang standard form. Then, ito naman, baliktad naman. Kaya dito mo lang. Hindi ko yun alam. Grabe naman, may semi-ellipse pa. Ano yung tsura? Semi-ellipse. Ngayon lang narinig. Ala, lagot ka. So meron tayong x squared. So kapag magka-transform guys into general form, remember dapat naka-equate sa 0. So, ibig sabihin, kailangan natin kunin yung LCM. Copy mo lang yung denominators mo. Yes. Napaganda ko kasi yung handwriting. Basta yung sulat. Yan din po equation pero may given yung y squared. Ha? What do you mean?
Hindi ko alam po ano yung sinasabi mo. Gawa kang given. Para mas magets natin. Hindi ko naintindihan yung sinasabi. 0 yung 2, makakancel lang, takpan mo lang yung matitirang 5, then multiply mo doon. So magiging 5x squared. Then takpan mo naman yung 5 dito, yung matitirang 2. Then copy mo yung 2, then copy mo yung numerator. Then yung 5 times 2 times 1, that is 10. So lagay natin yung 10. Yes. So magkakaroon tayo dito guys ng 5x squared pa rin. Then remember, kailangan natin to expand kasi naka-square siya. So magiging y squared plus 2y plus 1 yan. Equals 10. Then after that, kailangan natin to distribute. So magiging 5x squared plus 2y squared plus 4y plus 2 equals 10. Pero pwede na rin ito ilipat guys yung 10. So magpapalit siya ng sign. So magiging negative 10 equals 0. Then remember, yung general form is ax squared plus by squared plus cx plus dy plus fe equals 0. So copy lang natin. Then combine lang natin yung mga constant. So wala naman tayong variable x, then copy lang. Then eto guys, magiging 2 minus 10, that is negative 8. So ito na yung general form. Gets yun. Then after that guys, kunin natin yung endpoint. Same lang ginawa natin kanina. Sabig sabihin, kung naalala yung sinabi ko kanina, gets na yun. Sa endpoints, kailangan natin ng center. So that is 0, negative 1. So pag gumagalaw yung center mo, ay yung points mo, horizontally, dito yon. Then vertically, sa negative 1. So, sa case na to guys, yung vertex natin, remember, horizontally siya from the center, diba? So, horizontal, which means yung gumagalaw, yung negative 1. So, magkakaroon tayo ng 0, then yung negative 1, mag-add lang tayo, subtract kung ano yung a natin. So, that is square root of 5. So, ibig sabihin, yung vertex 1 natin, that is 0, negative 1 plus square root of 5. Then yung vertex 2 natin, that is 0 and negative 1 minus square root of 5. As is, yes. Kasya ba hindi dito yung f? Sige. So yung co-vertex natin, w. So yung w natin guys, nandito sa side. So ibig sabihin gumagalaw yung 0. So magkakaroon ka ng 0 plus minus kung ano yung b natin, that is square root of 2. Then yung negative 1. Then eto, magiging co-vertex 1 natin, that is 0 plus square root of 2, negative 1. Then yung co-vertex 2 natin, that is 0 minus square root of 2. Or kahit wala na kang 0 eh, kasi square root of 2 na lang, pwede na yun eh. Or square root of 2, negative 1. Tapos negative square root of 2, negative 1. Gets yun. Bilis na agad, bilis ng oras. Sa f naman natin guys, remember, magka-align lang naman to. So kung andito yung f natin, so yung gumagalaw pa rin yung negative 1. So magkakaroon ka ng 0, then negative 1 plus minus square root of 3. Kasi square root of 3 yung sin natin, diba? So ibig sabihin, yung focus 1 natin, that is negative 1 plus square root of 3, then 0 negative 1 minus square root of 3. So ayun na. Sabihin, ganun lang kadali yun guys, hindi siya mahirap.